2 Corinthians chapter 9 from verse 6 to 11. Okay? Pag natagpuan nyo po, say aloud, Amen. Alright. Basahin po natin ito sabay-sabay. 6 to 11, go. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiplied your seed sown, and increased the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causes us, through us, thanksgiving to God. Bago po tayo manalangin, honest evaluation. Sino po dito ang nag-start ng i-practice ang pagbibigay ng tithes? Taas ang kamay. Okay. Alright. Sa mga hindi nakapagtaas, magsisimula na kayo. Amen? Pangalawa, sino po ang nag-start ng mag-practice, magbigay ng missions offering? Missions offering. Very good. Next, sino po ang nagsimula ng i-practice ang first fruit? First fruit, kumonte. Alright. Very good. May pong salamat. Kanina po ay tinalakay natin yung mga dahilan na pwedeng pumigil sa'yo na hindi magbigay. And I hope natandaan nyo po o nasa inyong mga notes bago tayo mag-pray. Okay? Kasi uupo naman kayo ng isang oras. Tayo lang kayo kahit 5 minutes. Okay lang ba yon? Ano yung pumipigil sa'yo? Number 1, I am already serving God. Isn't that enough? Hindi pwedeng hindi ka makapagbigay ng tithes kasi ang tanong, saan ba kukunin ang tithes? Correct? Kukunin ang tithes sa income. Anong ibig sabihin ng income? Sino po ang may income? Taas ang kamay. Income. Mukhang hindi natin na-gets. Ang ibig sabihin ng income, umupo na lang kayo, sige. Tuloy natin to. Ang ibig sabihin ng income is anything that comes in. Hindi po ako naniniwala na wala kayong income. Number 1, kumakain ka? Income yun. Anything that comes in, financially or whatever. Halimbawa, estudyante ka. Sino ang estudyante? May baon kayo? Ang tawag dyan, income. So when you have income, that's when you get your tithe. Kaya dito po, we will train you and we will encourage you to practice generosity, starting giving your tithe. Magta-tithes ka. Then magle-level up ka, missions or increase. Magle-level up ka, first fruit. Ang first fruit, halimbawa, estudyante ka, yung isang buwan na allowance mo, maibibigay mo yan. Huwag niyong sabiing hindi kaya. Marami po kaming mga estudyante na member sa church. Kaya. So wala po ito doon sa dahilan. Ang palagi kong sinasabi,
to summarize yung apat na dahilan. In one word, ang tawag dyan, obstacle. Say the word obstacle. Ano sa Tagalog ang obstacle? Sa Ilonggo, obstacle, yung mahirap mong tawirin, yung parang dahil dito hindi ako maka-forward. Sagabal. Ito po yung mga binanggit ko kanina, mga sagabal. Sa lahat naman ng bagay, may sagabal. Kaya pag-attend sa church, may sagabal. Pag soul win, meron din. Sa anumang area ng buhay, may sagabal. Ang tatandaan nyo lang po, doon sa unang lesson natin, it's not the obstacle. It's how you overcome the obstacle. Kapag kung hindi ka naka-mindset to overcome obstacle, wala kang mapupuntahan sa buhay. Hanggang dyan ka na lang. Kung nagsimula ka sa buhay na mahirap, 10 years ay naghihirap ka pa rin, hindi na po yan kasalanan ng gobyerno o kasalanan ng iba. Kasalanan natin sapagkat hinayaan natin na manatili tayo sa ganong kalagayan, ayaw nating ma-overcome ang mga obstacle. Gusto ko lang pong idiin yung mindset na yan. Kasi yung una, obstacle, struggle, sa Tagalog, sagabal. Maski na sa pag-church, pupwedeng may sagabal. Pero nakakatuwa at nakaka-bless yung Kristiyano na alam mo na marami siyang sagabal pero nakakapag-church. It's not the sagabal, it's how you overcome your sagabal. Halimbawa ako po, kung kilala nyo lang si Pastor Provi sa kanyang childhood, mahiyaing bata. Hindi mo yan mapatayo sa stage para magsalita. Pag may kausap, hindi po ako engaged sa pakikipag-usap. Silent type po ako. Pag may party, mas gugustuhin kong mag-stay sa bahay kesa sumama sa salo-salo dahil wala po akong training na salamuha sa tao. Nung ako'y magpastor, na-realize ko, isa sa mga skills na kailangan ng pastor para makapag-produce ng resulta, magsalita, makipag-usap, lumapit sa tao. Kung ginawa kong dahilan yung sagabal at sinabi ko, hanggang dito lang ako, wala po akong narating sa aking pagpapastor. Sagabal is sagabal. Reason is reason. Excuse is excuse. Ang ating tinalakay kanina, it's not just about excuse. It's about overcoming it. Nawa po sa inyong pag-uwi, doon sa unang lesson, maraming points, pero ang tatandaan nyo po ay ito. The devil will always put obstacles and hindrances in your life. But as a child of God, through Christ, you can overcome those obstacles. So sana po pag-uwi natin, hindi po tayo manatiling kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Pero sasabihin mo, Panginoon, help me overcome my obstacles. Sabi mo, kulang na nga, magbibigay pa. Obstacle yon. Overcome it. Nakaka-bless yung isang katulad nyong estudyante na bakamat ang kanyang, ano ba ulit yung baon, okay? Yung kanyang baon ay halos sakto lang. Pero may tithes, may mission, may first fruits. Nakaka-bless po yan. Ibig sabihin, here is a Christian
who did not allow obstacles to stop him. But he believed that obstacles were allowed by God for him to prove the grace of God in his life. Kaya inuulit ko po, ang dahilan ay dahilan, pero ang bawat dahilan pwede nating ma-overcome. It's not the obstacle, it's how you overcome your obstacles. Ngayon, so, i-close natin yung chapter na yon. Bubuksan natin ang panibagong chapter. Kung kanina, tinalakay natin, why people don't give. Negative yon. Dumako tayo sa positive. Why? Ang title po ay ito. Why we should practice generosity. Okay? Ayan. Pakibasa nyo ko lahat. Go. Why we should practice generosity. Pag sinabi nating generosity, kagabi, tinalakay ko yan. Generosity means mapagbigay. Each one of us here can practice generosity regardless of our situation in life. We can practice generosity. It's one thing na alam mo na i-practice ang generosity. But it's another thing that you know the reasons why you should practice generosity. Halimbawa, pagka meron kang sa mga halimbawa, ikaw lang yung Baptist sa pamilya nyo. O ikaw lang yung Baptist sa mga friends mo. Nag-uusap kayo, tinatanong ka, halimbawa, magkano sweldo mo? Magkano ang baon mo? Tapos, naikukwento mo na ikaw ay nagtatights, nagbibigay ng misyon, at nagpa-first fruit. Ngayon, tatanungin ka, bakit naman ganon? Kulang na nga, kaunti na nga, magbibigay ka pa? Hello? Bakit ka pa magbibigay? Ba't mo yan binibigay sa church nyo? Paano nyo po sagutin yon? Sino po ang naka-encounter ng ganong tanong sa relatives niya? Grabe! Parang binigay mo na lahat. Alam mo, yung kwento ni Pastor Arnel kanina, kahit sinong tao na negosyante, alam niyang magpaikot ng pera, tatanungin si Pastor Arnel, bakit mo ginagawa yan? Ngayon, kung hindi pa natatanong sa inyo, one day, tatanungin kayo niyan. Ang aking tanong, paano nyo po sasagutin? Pagkatanong sa'yo, Pastor Arnel, ba't mo binibigay yan? Yung buong, halimbawa, buong sweldo mo, ba't mo ibibigay? 20,000 sweldo mo, 2,000, ba't mo ibibigay? 50 pesos ang baon mo, 5 pesos, ba't mo ibibigay? May mission ka pa kamo, 5 pesos. May first fruit ka pa, ganito. Ilan na lang natira sa'yo? Bakit ka nagbibigay? Paano nyo po sasagutin? Gusto nyo po? Magbigay ako ng simpleng sagot? Basic lang, basic. Pag tinanong ka, bakit mo binibigay? Ang isagot mo lang, ba't naman hindi? Isipin nyo, ba't mo binibigay? Sagutin mo lang, ba't naman hindi? Parang ganito yung tanong eh, ba't ka kumakain? Anong isasagot mo sa kanya? Ba't naman hindi? Tama ba ang kumain? O, kukwestiyonan ka bakit kumakain? Sagutin mo, ba't naman hindi? Tama ang magbigay? Question yung pagbibigay mo. Anong isagot mo? Ba't naman bawal? Tama ba ang maligo?
Sagot, tama po bang maligo? Naligo ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, naligo ka ba? Parang hindi eh. Di ba? Oh, tatanungin ka, ba't ka naliligo, pastor? Anong isasagot nyo po? Ba't naman hindi? Kasi po, ganito ang punto ko. O, ito pa, bago tayo pumunta ron. Parang ganito yan eh. Pumunta ka sa church nyo, Sunday morning. Ano pa? May Sunday night pa. May Sunday night service po kayo? Punta ka pa ng Merkules. 3 beses isang linggo. Tama na dapat yung isa. Sino po sa inyo sinasabihan ng ganon? Nung una. O, nasabihan ka ng ganon. Pupunta ka Sunday morning, afternoon, Merkules pa, magbe-visitation pa kayo, Sabado. Parang araw-araw na kayo sa church nyo ah. Bakit mo ginagawa yan? Ba't kailangan mong gawin yan? Ano ang dapat mong isagot? Basic. Ano po ang sasagot? Ba't naman hindi? Kasi po, ang tao ay laging mag-iisip ng dahilan para wag gawin. Ngayon, gusto nyo ba ganon ang mentalidad mo? Pag sinabi, tithes, may dahilan ka para hindi gawin. First fruit, lagi kang may dahilan para hindi gawin. Mission, laging may dahilan. Sabi ni Pastor, mag-commitment tayo, may dahilan ka na naman. Gusto mo bang ganon kang klaseng Kristiyano? Palaging may dahilan para hindi gawin? Ngayon, kung ayaw mo yon, balik ta rin natin. Ano ang dahilan bakit gawin? Ano ang dahilan bakit gawin? Klaro? Kaya pag-uusapan natin, why? Bakit? Ano sa Ilonggo ang bakit? Yaman. Ngaman. Ngaaman. Oh. Bakit na lang? Diba? O, ulitin natin ha. Learn. Pag-aralan nyo yan. Simpleng-simple. O halimbawa, tinanong ka, ano yung pupuntahan nyo? Cheerful Giving Conference. Ano naman yan? Pag-aaralan namin tungkol sa pagbibigay. Ba't nyo naman gagawin yan? Anong isasagot mo? Ba't naman hindi? Amen? Uy, bakit ikaw nagdadala ka ng Bible sa school? Mga young people, nagdadala ba kayo ng Bible sa school? Bakit hindi? Kita nyo? Nandun kayo doon sa negative eh. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa negative. Oh, halimbawa, nagdadala ka ng Bible sa school. O yung classmate mo, binuksan mo yung bag, nakita niya yung Bible mo, ang laki. Ito, alam niyo itong Bible ko, ang laki ito eh. Ang tawag po namin dito, Parallel Ilocano English. May King James, may Ilocano translation pa, parallel. Ganito kalaki. At lahat ng mga members namin sa HBBC, ganito ang kanilang Bible. Pati young people, pati bata. 1,000 isa. Bumili po kami ng 700. Lahat ni-require naming bumili, tigi-isa. At pag pumunta sa school, ito halos ang laman ng bag. Nakita ng friend mo, ano yan? Obvious ba? Bible nga eh. Bakit ka nagdadala ng Bible dito? Ano ang sagot? Ba't naman hindi? Alam nyo, simple yung mga sagot na yan, pero it will change your life. Oh, ngayon, nagbibigay ka, sabi sa'yo, ba't ka nagbibigay? Ba't mag-tithes ka? Ano ba yung tinuro ng pastor na yan sa inyo? Scammer yan ah. Pinersprut kayo, tithes kayo, mission kayo, ngayon tuloy, tignan mo yung buhay mo, ba't mo ginagawa yan? Ang sagot mo, ano uli? Ba't naman hindi? Kasi kung sa kanya, may dahilan para wag gawin, tayo may dahilan para gawin. So ano ang dahilan para gawin? Alam nyo, kahit yan na lang ang maiuwi nyo, mga kapatid, sulit na yung 100 pesos mo. Kasi, apektado na lahat eh.
Okay. Pero sige, puntahan natin. 5 po ang dahilan kung bakit dapat natin i-practice ang generosity. 5. Sa 5 ito, hahatiin ko po sa 2 parts. Yung unang 3 at yung panghuling 2. Okay? So ulitin ko ha, 5, hahatiin ko 2 parts. Yung unang 3, 1 part. Yung last 2, second part. Kasi yung 3 part, ano yun medyo related sa isa't isa. At pupwedeng ito ang dahilan kung bakit ka masaya sa pagbibigay. Pero po, ang dapat maging dahilan mo sa masayang pagbibigay ay hindi lang sa unang 3, kundi yung panghuling 2. Okay? Suspense ha? Alright. Number 1, ang unang dahilan bakit ka magbibigay is, number 1, it releases God's blessing. Maganda ba dahilan yan? Pinangako ba ng Diyos na ang cheerful giver pagpapalain? Aba, ang daming verses kahit hindi mo na ilagay sa screen. Memorize ko. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Bring ye all the tithes into thy storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, and pour you out blessing, that there shall not be room enough to receive it. For God loveth a cheerful giver. He which soweth sparingly, ang magtanim ng kakaunti, shall reap aani sparingly. But he which soweth bountifully, shall reap also bountifully. There is he that scattereth, and yet increaseth. There is he that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Gusto natin yung blessing. Amen. Ayaw natin yung requirement. So, generosity releases. Alam niyo po yung salitang release? Parang yung kanta nung araw ni Pastor Ale, yun Please, release me. Pastor? Paborito niyo araw yun ayan. Release me, let me go. Di ba? So, ang ginagawa po ng practice of generosity, it releases God's blessing upon the giver. Not the receiver, the giver. Hello? Okay. Bago ako dumako sa point number 2, alam niyo po, pwede naman na yung ating mga church buildings, yung ating mga sasakyan, yung ating mga properties, ang pinangbili at pangtayo galing Amerika. Pwede naman. Pwedeng galing Canada. Pwede rin galing Korea. Walang problema doon. Hello? Pwede naman. Amen? Pero alam nyo, kung bakit kaming mga pastor, tinuturuan namin kayong i-practice ang generosity. Bakit po? Sapagkat kung Amerika ang bumili ng property natin, nagpatayo ng kapilya natin, at pinambili ng sasakyan natin, sino ang pagpapalain? Tayo o sila? Ulitin ko ang tanong. Kung galing US ang pera o Korea o Canada, ang pinantayo natin ang mga buildings at pinambili ng property, okay lang yon, right? Ang tanong, sino ang pagpapalain? Tayo o sila? Sino ang gusto niyong pagpalain? Kayo o sila? Kayo? Kami? Amen? Kaya dapat kayong magbigay. Kayo dapat. Makatulong kung makatulong, pero tayo dapat.
Estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, ikaw dapat. Bakit? Because it is a biblical principle. Generosity releases the blessing of God. So, when the churches in the U.S. build our facilities and acquire our properties, hindi po tayo ang totoong pagpapalain, sila. So if we want our churches, our outreaches, yan man ay nasa city o nasa remote, nasa sentro o nasa bundok, kung nais po nyo na tayo ang pagpalain ng Diyos, tayo ang dapat magbigay at magsakripisyo na itayo at itaguyod ang gawain ng Diyos. Why? Principle, generosity releases blessing. Number 2, hindi lang po yan. Not only, by the way, pakilagay mo nga sandali, Philippians 4:17. Ayan o. Philippians 4:17, kapatid. Before I just get number 2 here, bago ko ugutin, huwag niyo pong masamahin yung sinabi ko. Pero kung minasama mo, wala akong magagawa. Pero totoo yung sinabi ko sa inyo. Sabi ni Pablo, not because I desire a gift. Kanina, binanggit ni Pastor, may seaman, nagbigay, may dumating na naman, binigyan. Masaya si Pastor na tumanggap. Dahil po, on the aspect na yun ay pagpapala ng Diyos sa kanyang pagbibigay. Ngayon naman, ang ating tignan na anggulo dito, yung pagtanggap naming mga pastor, hindi dahil gusto naming regaluhan nyo kami. Sabi ni Pablo, masaya kami, nareregaluhan nyo kami. Pero ang totoong reason, ba't kami natutuwa, ay dahil natuto ka na. Kasi hanggat hindi ka natuto, walang mangyayari sa Christian life mo. Kahit 10 years ka pang member, kahit 20 years ka pang nag-a-attend. Kaya sabi ni Pablo, not because I desire a gift, but I desire fruits that may abound to your account. In one word, pag ikaw, binigyan mo si pastor, yung account mo sa langit ang binibigyan ng pagpapala. Generosity releases blessing. Do you like for our churches to be blessed by God? Say aloud, amen. Let us all practice generosity. Okay. Alam ko na maraming mga churches na pag nadaanan mo, yung pastor, siyempre, grabe, ang ganda ng kapilya. Pambira, Brad. Laki nito. Bigay ng Amerika to. Bigay ng Korea. Meron kang human feeling, may inggit. Yung bang salitang, sana all. Pero alam mo, may mga pastor pa rin na talagang naninindigan. Sabi niya, hindi. Hindi ko hahayaan na yung mga miyembro ko ay mapagkaitan ng pagpapala ng Diyos dahil dito. Sometimes, yung pastor intentionally sasabihin niya, thank you but no. I want God to bless my people and not you. Praise God for pastor like that. Amen po ba? Mahirap yon. Pero may puso yung ganung pastor, matindi. Okay, dumako tayo sa number 2. Baka hindi ako matapos sa number 1. Pangalawang rason, bakit natin i-practice ang generosity? Number 2, it reaches others for Christ. Yung number 1, it releases. Mahalaga po. Without your generosity, release. Pangalawa, riches. Ano po yung ibig sabihin ng salitang riches? Maabot. Amen po ba? Kung meron pong institusyon na dapat makaabot, hindi po yung munisipyo, dapat yung church. Hello?
Kung meron pong dapat nakakapag-reach out, hindi lang dapat politiko, dapat mga Kristiyano. And you know what generosity does? It blesses the ministry so that we can reach more people for Christ. We can build more kapilya. We can acquire more properties. Build facilities na ang lahat ng ito ay magamit for the salvation of souls and the growth of all believers. You cannot go around without around. Ito po, pera. Kapilya takes money. Ang sasakyan, kailangan ng gasolina. Alangan na halimbawa si Pastor Tony magpapagasolina sa Bacolod at sinabi nung gasoline boy, "Sir, 3.5 po ang bayad." Ang sabi ni Pastor Tony, "I'm a servant of God, charge it to heaven." Pwede ba yon? Ako po ay lingkod ng Diyos. Singilin mo ang langit sa aking gasolina. Walang ganon. That is too much spiritualizing the Christian life. Practical pa rin. Kailangan ng pera pang gasolina, pang boat o sasakyang pang lupa. Kailangan pa rin ng pera. And our generosity is God's strategy. Ito po, ang kaparaanan ng Diyos para ma-finance ang kanyang gawain. Gusto niyo po ba na para makapagtayo kayo ng kapilya ay magsasagawa si Pastor Arnel ng pabinggo doon sa Lawaan ba, Pastor? Lawaan. Ilalagay niya malaking karatula, Christ Bible Baptist Church, Bingo Bonanza. Halina mga kaibigan, come one and come all. Kami po ay nagfa-fundraising at ang lahat ng malilikom ay itatayo namin sa kapilya. Kaya ang lahat, manginginom, durugista at lahat, halina kayo at makibahagi sa aming Bingo Bonanza. Ganyan po ba ang kaparaanan ng Diyos? No. It's through the generosity of God's people. Amen po ba? Nais nyo po ba, mga members, na ang ating mga pastor ay panay ang lapit sa politiko? Mayor, kailangan namin ng 4 na aircon dun sa aming kapilya. Sabi ng mayor, sige pastor, i-donate ko yung isa. Punta naman doon sa kabilang mayor na kandidato. Sir, nagbigay si mayor, kandidato doon ng isa. Ilan sa'yo? 2 sa akin. Pumunta na naman doon sa vice mayor. Vice mayor, isa na lang ang natitira. Ayun, nailagay. Maya-maya, bumili ng aircon. Sabi ng kuryente, yung mga electric company, kailangan nyo po ng transformer. Magkano po ang transformer? 150,000 po. Ganun po ba? Lumapit na naman si pastor sa mga konsehal. Konsehal, nagbigay na mayor ng pag-aircon, kaso wala. Gusto nyo po ba ganun ang pastor nyo? Papalitan nyo na ang pangalan ng church nyo. Amen? Politics, Bible Baptist Church. Kasi puro mga politiko yung nag-donate. Hello? Yan po ba ang kaparaanan ng Diyos? No. God's way to provide for the ministry is through our generosity. Ngayon, eto yan. Halimbawa, member kayo ng Christ Bible Baptist Church. Tumatayo na yung building. Nakita ko po kagabi. Impressive. Awesome. Stunning. Ano ba yun, Pastor? Bira. Kalimutan nyo na yun. Basta, ang ibig kong sabihin, labutaw. Yun lang po yun.
Nakakatuwa na yung building na yon, pananampalataya, pagmamahal at sakripisyo ng mga membro at pastor ng Christ Bible Baptist Church. Amen? Sapagkat yan ang kaparaanan ng Diyos. Amen? Ang tanong, anong bahagi mo? Ano ang bahagi mo? That's why generosity is taking part to reach more souls for Christ. Yan po ang concept ng Bible. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians chapter 9. Okay? 1 Corinthians chapter 9. Verse, Tama, 1 Corinthians chapter 9. Pakilagay mo nga kapatid sa outline ko ito. Okay? Simulan natin sa verse 1. Tignan niyo po Verse 1. 1 Corinthians kapatid. 1 Corinthians chapter 9 verse 1. Ito. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? 2. If I be not an apostle unto others, i-drop down mo kapatid para mapas forward natin. Okay? 1 Corinthians chapter 9, dito tayo sa verse 7. Alright, verse 7. Tignan niyo po Who goeth a warfare anytime at his own charges? Halimbawa, pulis ka. Sabi mo, ako po ay pulis. Nakapasa sa board exam. Mag-a-apply po ako sa PNP. Sabi sa'yo, nung mga nasa opisina, okay, sarili mo ang baril mo bilhin mo yan. Walang ganun. Sarili mo ang sasakyan mo yung car ng pulis, sarili mo no. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Who planteth a vineyard and eateth not the fruit thereof? Nagtanim ka. Hello? Halimbawa, nagtanim ka ng pakwan. Sarili mong tanim. Nung pinitas mo at tinikman mo, sinabi ng kapitbahay mo, Hoy! Ba't mo tinitikman yan? Kapitbahay mo? Sisitahin ka? Ba't mo pinitas yung sarili mong pananim at titikman mo? Kapitbahay, anong sasabihin mo sa kanya? Anong pakialam mo? Sapagkat is common sense na pagtanim mo, titikman mo. Legit yun. Sabi niya, eateth not of the fruit. Who feedeth a flock and eateth not the milk thereof? Next verse. 8. Tuloy mo lang. Say I these things as a man, or saith not the law the same also? Verse 9. For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Pag yung daw, ano ba yung ox sa Tagalog? Baka, nag-aararo, gusto niyang kumain, huwag mong busalan. Kasi nga, nagtatrabaho Hello? Verse number 10. Ito na. Verse 10. Or saith it altogether, for our sakes, no doubt this is written, that he that ploweth in hope should plow in hope, and he that thresheth in hope should be partaker of this hope. Verse 11. Tignan niyo po. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? 12. If others be partaker of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power. Sabi ni Pablo, kayo mga Korinto, pwede naman akong kumuha ng support ko dyan. Kanya lang ayaw ko. Kasi masasama ang mga ugali nyo. Next, verse number 13. Do ye not know that they which minister about holy things live of the holy things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? In simple word, ang kaparaanan ng Diyos to provide for the need of His ministry is through our generosity. Amen po ba? Yan. So number 1, bakit tayo magpapractice ng generosity? It what? Releases. Everybody say the word releases. Pangalawa, it reaches. Maraming naaabot, marami tayong nagagampanan.
because of generosity. Next, number 3, it reaps eternal reward. Okay? Aani ka ng eternal reward. Hindi ko natatalakayin yan. Tignan nyo na lang sa langit pagdating ng araw. Amen po ba? Okay. So ngayon, listen. Etong tatlo na ito, mahalagang rason bakit tayo magbigay. Correct? It releases blessing. Amen? Pangalawa, it reaches others for Christ. Amen? Ibig sabihin, dahil sa generosity, makakapagpatay tayo ng kapilya, makakabili ng sasakyan at lahat. Number 3, you reap eternal reward. Hello? Okay. Bakit po part 1 yan? Pupunta tayo sa part 2. Bakit part 1 yan? Makinig po kayo. Sapagkat, although maganda at tamang dahilan, yung tatlo, yung number 4 and number 5, yun dapat ang mas mabigat na dahilan. Kasi halimbawa, paano kung nagbibigay ka? Number 1 nagbibigay ka. Halimbawa, Pastor, nagbibigay po kayo. Okay? Wala kang maikwento katulad nung sinabi ni Pastor Arnel. Na doon sa kanyang giving, binibless na siya. Kasi nga at this point, malamang ang Diyos, susubukin ka. Magbibigay ka pa ba kahit walang blessing? If blessing is your only reason to give, what if nag-start ka ng mag-practice, pero dumating ang pagsubok, itutuloy mo pa ba? Malamang hindi na. Bakit? Yung rason mo, magbibigay na ng duda sa sarili mo eh. And I tell you, most pastors motivate people to give. Bakit? Because of prosperity. Pag nagbigay ka, pagpapalain ka, paano pag hindi ka pinagpala? Ay, hindi totoo si pastor. Yan ang rason. Bakit maraming mga churches, mali yung pundasyon ng pagbibigay. Nagbibigay lang dahil sa pagpapala. Tama naman yun, pero hindi lang dapat yun ang matibay na rason. Paano kung sinubok ka ng Diyos sa buhay mo? Wala ka ng rasong magbigay pa. Kasi nga walang pagpapala eh. Pangalawa, it reaches the lost for Christ. Big sabihin, makakapagtayo tayo ng building sa Masbate, makakabili tayo ng pera doon sa bundok, makakabili ng lote doon sa bundok, makakabili ng sasakyan para maabot yung malalayo, may pump boat para makatawid, papuntang Masbate. Pastor, ano yung kabilang isla po rito? Romblon, para makapunta ng Romblon. Tama po ba? Kaya ngayon, eto ngayon ang motivation. Dahil may building project, ang mga membro, grabe magbigay. Paano nung wala ng building project? Yan ang problema. At yan ang dapat nating ayusin sa ating mga churches. Siyempre, may building project, kaya nagbigay ng first fruit. Bakit? Kasi yung first fruit, lahat po ng first fruit natin, ilalaan natin gagamitin para sa ating building project. Nung wala ng building project, parang wala na siyang rason mag-first fruit. Hello? Kaya tuloy, ang mga pastor, kakaisip ng project, parang mga membro, tuloy-tuloy lang na magbigay. Ang problema, ang mga membro, parang nahihirapan na. Pira, kailan kayo matatapos ang project? Parang walang katapusan. Kita nyo po, pag yun lang ang motivation nating magbigay dahil project, kung ang motivation lang nating magbigay ay dahil pagpapalain, paano kung challenge, trial lang dumating? Naunawaan po nyo? Kaya po sinabi ko sa inyo, itong first three mga kapatid, pwedeng dahilan, pwedeng rason, tama at walang masama. Pero yung dalawa, ang mas mabigat na rason. Bakit kailangang matuto ka sa generosity? May project o wala? Bibili ng property o hindi?
May bumisitang missionary o wala? May blessing o wala? Bakit magbibigay ka pa rin ng tithes? Bakit magbibigay ka pa rin ng mission kahit walang dumalaw na missionary? Bakit magbibigay ka pa rin ng first fruit kahit walang building project? Bakit? Number 4 reason. Ilagay mo, kapatid. Sapagkat ito po ang number 4 reason why you should give. Go ahead. Saan na, Brad? Nakatulog na yata yung nandun ha. Ayan. Ang gagawin po ng generosity, it resists the grip of greed. I-explain ko yan. Pero sa simpleng bagay, kaya mo ipapractice ang generosity. Bakit kamo? Because generosity will change and transform your life. Matindi po ang pagbabago at pag-level up na gagawin sa'yo. Buhay mo at ugali mo, yang generosity na yan. Kaya, you will practice generosity. Sasabihin mo sarili mo, kahit walang pag natapos na halimbawa yung building ng Christ Bible Baptist Church, kahit wala ng project na kasunod, itutuloy mo pa rin. Bakit? Because the moment you stop generosity, greed begins to happen in your life. Kasi yung dating binibigay mo sa building, saan mo nang yan? Magsisimula na ngayon ang materialism sa'yo, magsisimula ang covetousness, ang greed sa buhay mo. That's why, continue to practice generosity kahit walang project na paglalaanan. Why? Para hindi makapasok si greed sa buhay natin. Kasi po, ito, ang ibig sabihin ng greed, ang definition po ng greed ay ganito. Greed means love for money. It is the love for accumulation of wealth. Oras na, alam mo, ang generous person, madalas, hindi po siya excited doon sa marami siyang maiipon. Kasi po, pag naging generous ka na, kahit may naipon pa, pag sinabi ng Diyos, ibigay mo, ibibigay niya yan. Kaya ang generous na tao, hindi po siya sa ipon excited. Naunawaan po ninyo. Pero pag wala na yung generosity sa'yo, ang tendency ng nature natin, dun na tayo sa love of money. That's why generosity is the antidote of greed. Nakukuha nyo ba, mga kapatid? Ang generosity ang panlaban. Kasi ikaw din, gusto mo bang maging greedy ka? By the way ha, ito kasi yan. By nature, tayong tao, greedy. Ano ba yung Tagalog sa greedy? Sakim. Oo. Gusto natin ang kinin ng lahat. Walang katapusang satisfaction. Wala. Kung may 1 million, gusto niya may 2 million pa. Hindi ko po sinasabi na pagpalain ka ng Diyos. Pero isang bagay na lumalago ang negosyo mo, tumataas ang sweldo mo, pero ang laman ng puso mo, hindi pera, kundi Diyos rin. Yun ang dapat. Kasi kung dumadami na ang pera mo, lumalaki ang negosyo mo, tumataas ang sweldo mo, pumapasok na ang pera sa puso mo, nagiging greedy ka na. Ang ginagawa ng generosity, ipinapaalala sa iyo lagi na may Diyos na unang paglalaanan mo ng lahat. Kahit walang project, kahit walang bumisitang missionary, may Diyos na dapat paglaanan ka. Yan ang ginagawa ng generosity. Kaya po listen, pag ang miyembro ay totoong naging generous, nawawala ang problema sa ugali ng miyembrong yan. The reason why we pastors have problem with our members is because yung pinakasensitibo at pinakadelicate na ugali ay nandyan pa rin sa puso ng ating mga miyembro.
Generosity will remove greed in our life. By nature, we are greedy eh. Hindi kayo naniniwala? Sabi mo sa katabi mo, actually, greedy ka eh. Sabi mo sa kanya, actually, greedy ka. Come on, sabihin nyo sa katabi nyo, huwag kayong iya. Sabi mo, actually, greedy ka. Okay, patunayan ko kung bakit. Sapagkat nung tayo pinanganak, umiiyak si Pastor Ale. At ang kanyang sinasabi, ano? Wah! Wah! Anong ibig sabihin nun? Ito, kuning ko lahat ang aking makukuha. Alam nyo, close, open, close, open. Di ba mga magulang? Tapos yung bata, pag sabi, close, open, gumaganon siya, ang galing! Ang galing ng pagiging greedy. Kasi pong ibig sabihin nun, yung bata may inaabot eh. Wah! Tama? Kaya nga paglaki natin, lumalabas na sa katotohanan. We want things within our reach na pagtutuusin pag namatay, ganyan ang kamay. Nang ibig sabihin, wala akong nakuha. Kaya po, mula simula, greedy na tayo. At habang nagkaroon ka ng edukasyon, hindi po inalis yung greedy. Binigyan ka ng rason na mas marami ka pang maabot dahil nga greedy ka. Nung nagkaroon ka ng kapangyarihan, naging barangay chairman ka o naging mayor ka, hindi nawala yung greedy. Binigyan ka ng mas malaking posisyon para makakuha pa. Because we are by nature greedy. Naunawaan po ninyo? Ibig sabihin, tumataas yung pagiging greedy natin. Ang tawag dyan, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Bisaya po yon, grade. Umabot ng grade 10, grade 11. Ngayon, nasa grade 12 na yung pagiging greedy natin. Ngayon, nasave ka. Tinanggap mo si Kristo. If any man be in Christ, is a new creature. Parang si Zacchaeus, ano po ang unang binago ng Diyos kay Zacchaeus? Inalis ang greediness. Ano ang pinanlaban? Generosity. Kaya nga anong sabi kaagad ni Zacchaeus? Lord, kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko sa mahihirap, at yung mga ninakawan ko, ibabalik ko 4 times. Imagine, yung tao na ang greediness umabot sa grade 12, biglang naging generous. Kaya hindi po pinag-uusapan dito yung, alam mo kasi minsan, kaming mga pastors, naintindihan ko rin eh. Parang ang hirap mong ituro ang giving na walang mabigat na dahilan. Kaya ang gagawin naming mga pastor, mag-iisip ng project. O mga kapatid tayo, hanggang matrain ang tao magbigay. Bakit? Kasi may project. Okay lang yon, walang masama. Kaya nga inuna ko yung 3 yon. Subalit, datapwat, ngunit, ang dapat dahilan bakit ka mag-practice ng generosity is to remove greed in your life. Oh. Klaro po ba mga kapatid? Amen? Number 5. Kasi nakikita ko sa mga mata nyo, tingin nyo sa akin. Pansin, gutom na. Okay? Klaro ha? Oh. Number 5. Kung mabigat na rason itong number 4, kasi nga pagbabago sa buhay ito eh. Amen po ba? Oo. Yung bang isipin mo, pinaghirapan ko tong trabahong to. Pinaghirapan ko tong perang to. Gusto mo iyo eh. Pero alam mo, aalisin ng generosity yan kahit walang building project. Kahit walang bumisitang missionary. Generosity will change your attitude about money and possession in life. Last, number 5. We practice generosity not only because it resists the power of greed, but number 5, it is rendering honor to God. Kaya ka mag-tithe because you want to honor God. The word honor means pagkilala. Malaking bagay na kahit 50 pesos lang ang baon mo, estudyante,
na bago ka bumili ng milk tea, na bago ka bumili ng Coke, meron kang iniisip na Diyos na unang paglalaanan. Bakit? You honor Him. Iniisip mo ba, saan ba gagamitin itong tithes ko? Wala yun eh. Ang iniisip mo, Lord, I will honor you. Hello? Pagka ikaw ay generous giver na, pag ikaw ay cheerful giver na, iniisip mo ba, Bira, wala tayong project ngayon. Hindi ako magta-tithes. Wala. Wala tayong bibiling property. Wala tayong bibiling sasakyan. Walang dumalaw na missionary. Wag muna ako magbigay ng mission offering. Hindi eh. Naunawaan po nyo? Because your reason to give is not only because of this, but because of Him. Iyon ang dapat tumatak sa inyo po. Pag uwi nyo at pag na-catch nyo po ang mindset na to, solve na ang Cheerful Giving Conference na to. Hindi po mahihirapan ang pastor nyo na i-follow up kayo sa giving. Bakit? Yung dapat na baguhin na bago na siya ang magbibigay ng tamang practice sa buhay mo. It is rendering honor to God. Psalms 116 verse 12, pakinggan niyo po. Babasahin ko ang verse na to, may isa akong kwento, tapos na. I promise, kakain na tayo. Sabi mo sa katabi mo, kakain na daw tayo. Okay? Kakain na. Oo. Bulate, tumigil ka. Kakain na. Alright? Psalm 116 verse 12. Ano sabi? What shall I render unto for all His... Grabe. Alam mo, ang mindset ng totoong generous, hindi yung, may project ba tayong bago? Bibili ba tayo ng sakyan? May missionary ba tayong bagong susuportahan? Hindi po eh. Ang iniisip ng generous na tao, Panginoon, sa mga blessings ko, anong may pagkakaloob ko sa'yo? Yan ang tamang pundasyon ng pagbibigay. Yan, mga kapatid. Kaya nga hinuli ko eh, yung dalawang yan eh. Because it's about you and then it's about God. What shall I render unto the Lord? Kaya pag nagturo kami ng giving sa inyo, it's not because we are raising fund, but because we are raising your faith to God. It's not because there is a need, although reality, may kailangan sa ministry, pero hindi yun ang pangunahing dahilan na dinala namin kayo dito para ma-provide natin ang pangangailangan ng mga churches. Tama, pero hindi yun ang pangunahing dahilan. We brought you here. Your pastors brought you here for you to learn to practice giving with the right reason. And that is to honor God. I will close with this story. Si Ma'am Kay, I'm glad sa 15 years na ako po pabalik-balik, Pastor, pipreach. For the first time, kasama ko ang misis ko. Pakita nyo nga, si Ma'am Kay. A beautiful wife. Yan. Okay? Thank you very much. Kada taon, magbe-birthday. Sino po sa inyo kada taon nagbe-birthday? Ay, hindi nakakatawa. Alam mo kung bakit? Kasi may pinanganak February 29. Kaya nagbe-birthday every 4 years, Pastor. Hindi taon-taon. Buti na lang November 25 ang birthday niya, Pastor. Kaya taon-taon nagbe-birthday. Alam nyo, minsan sabi niya sa akin, sabi niya, Dad, nakapag-ipon ako ng pera. Birthday ko sa 25. November yan. Sabi niya sa akin, sa araw ng birthday ko, gusto kong regaluhan si Mami. Sabi ko, wala akong question dyan, pero I'm glad to know why. Alam mo sabi sa akin, kasi Dad, sabi niya, anong birthday ang ise-celebrate ko kung hindi dahil sa Diyos at kung hindi dahil sa Kanya na pinanganak ako? On the occasion of my birthday, I want to remember and honor the one who gave birth to me. Kapatid,
kukwestiyonin mo ba yon? Pagagalitan mo ba yon? Kung yung anak mo, magulang, ganyan ang pag-iisip, hindi ba ang taas ng kalibre ng batang yan? Imbes na sinasagot-sagot ka, di ba? Napasaway, tigas ng ulo, walang binigay kundi problema. Hello, isang araw sabi niya sa'yo, Ma, birthday ko. Nag-ipon ako ng pera, konti lang ito, pero ito ang best ko dahil ikaw ang ginamit ng Diyos na nagpanganak sa akin. Etong regalo ko sa iyo. Hiningi ba ng nanay? Hindi. Kailangan ba ng nanay? Malamang hindi. Pero bakit? Honor. Ikaw, marunong ka bang tumanaw ng utang na loob sa Diyos? Binigyan ka ng buhay. Ang pang-aral mo galing sa Kanya, trabaho mo lahat. Ang dapat motive mo na magbigay ngayon, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Marami pong nagpa-practice ng generosity, pero walang kalibre na katulad doon sa taong nagpa-practice ng generosity na ang dahilan is to honor God. Hindi lang dahil may building, hindi lang dahil may bibilhin, hindi lang dahil may missionary. Ang totoong generous na may kalibre ay yung nagbibigay to honor God. Amen po ba? Okay na po ako. Tapos na. Kakain na tayo. Pastor. Pambira. Kita nyo? Ang balanda ka mo nga hindi kita maginuluson nga ari kita di. Kung ang iban nga mga Kristiyano ato sa Boracay, ato sa may mga membro kami ato sa Singapore. Ano yan, yung isa sa mga membro namin ng mga church giver yan, wala na dito. Kasi may mga ticket na sila before itong schedule Pero may mga membro nga wala naglisensya sa ako. Klaro, hambal ko tanan nga membro dapat ara agad sa cheerful giving. Bisa nawalihan na kamo, iba naman ito. Kasi kailangan natin ng preaching araw-araw, linggo-linggo, hindi naman kaya nakapakinig ka. Ako, ilang beses ko napakinggan kay Pastor Profi. Binipreach ko pa nga ito, pero bakit ang sarap pakinggan? Kasi hindi mo maubusan ang salita ng Diyos. The Word of God is always fresh. Ito na, pastor na kami.